Pag sinabing climate change, ano yung pumapasok sa idea, sa utak natin? Ano po, pagbabago po ng panahon. Pagbabago ng klima o panahon. Pagbabago ng klima o panahon. Pagbabago po ng klima. Climate change is a major global problem. That we humans are emitting greenhouse gases into the atmosphere. Human contribution to it is significant. It's totally man-made. Due to us humans emitting greenhouse gases like CO2, methane, and others. We try really, really much to do our best about it. But if we are the only ones, then that won't work. But I hope a lot of people do the same thing. Climate change, para sa akin, ito yung abnormal na pagbabago ng panahon na ngayon kasalukuyan nararanasan natin sa buong mundo. Para po sa akin, ang climate change ay ang nasusukat na pagbabago sa mga katangian ng iba't ibang climate system na maaaring tumagal ng taon, dekada o mas matagal pa. Basically, it is that we humans are emitting greenhouse gases into the atmosphere, and because of that, solar rays or rays from the sun are trapped within the Earth's atmosphere, and this causes the surface to get hotter. Para po sa akin, ang climate change ay ang pagbabago-bago ng panahon o klima ng isang bansa dahil sa tumataas na greenhouse gases ng buong mundo. Ang climate change ay isang malaking problema sa buong mundo na nagsasanhi ng iba't ibang uri ng kalamidad tulad ng pagbaha at matinding pagkatuyot. The most important is probably that I'm convinced that the human contribution to it is significant. It's totally man-made. All over the world, people act in a very, very risky way and affect the climate immensely. Ang climate change po para sa akin ay pag-iba-iba ng mga panahon sa iba't ibang lugar. Sa pagkakaintindi ko po, yung climate change yung patuloy na pagtaas ng temperatura na nakakaapekto sa mundo natin. Nandyan yung pag-increase ng mga bagyo na ina-expect natin every month. Yung pag-increase din ng sea level na nakakaapekto ng malubha sa mga tao. I think Austria is definitely affected by climate change. Austria is definitely affected by the climate change because basically the whole world is. Many people have to leave their homes because as the global temperature rises, global average temperature rises, there are also a lot more extreme weather events, for example, droughts, floods. Also, many species become endangered because their habitats are destructed or endangered. Extreme weather events, flooding areas where there's no proper protection from such events. And also because the surface gets hotter, the glaciers are melting and the sea levels are rising, and also the water temperature rises, which leads to destruction of homes and also in extinction of many species. Sa Talim Island, kasalukuyan, naapektuhan nito ng climate change na napapansin ko sa lawa ng Laguna, masyadong bumababa ang temperatura ng tubig kung saan, dahil sa sobrang init. Tapos, halos karamihan din sa mga isda ay nagkakamatay dahil din sa sobrang init. At ngayon naman, pumapunta na tayo sa taglamig na season, masyado na rin mababa yung temperature niya kesa sa normal. Di lang po sa ibang lugar o ibang bansa na ikikita ang epekto ng climate change. Maging sa Pilipinas po, ito po ay nararanasan. Halimbawa na po dito, ang labis na pagbaha, pag-ulan, at pagdami at paglakas ng mga bagyo. Isama na rin po dito ang mga sakuna na nararanasan ng bawat Pilipino. Car exhausts, exhaust fumes from factories, people flying too much, people producing too many unhealthy products due to meat consumption. All these things affect climate change immensely. Which leads to a lot of things. For example, the polar ice caps melt and the sea level rises, flooding coastal regions. Sa isla po namin, sa Talim Island, meron pong mga pananim doon. Halimbawa po mga mais,
at mga kamote. Yung pong iba, hindi na po sila tumutubo kasi po sa sobrang init. So, ang nagiging cause po, hindi na po nakakapagtinda yung iba po na mga mamamayan doon po sa isla. Sa amin sa Cardona, Rizal, ay lubos na nakaka-epekto ang climate change dahil sa matinding pagkakatuwid ng panahon. In every region of the world, people are affected by climate change in different ways. Like, for example, in Northern Africa, the advance of the Sahara Desert, by the Sahara Desert expanding, or people on islands who are just losing land due to rising sea temperatures. Halimbawa sa aming lugar sa Talim Island ay nararanasan po namin ang sobrang init na panahon dahil sa polusyon na nagaling sa Metro Manila na pinapadpad ng mainit na hangin papunta sa aming lugar. Isa din po yung factors sa aming landmark na Mount Tagapo. Dahil sa sobrang init, ang iba pong lupa sa bundok na iyon ay nagkakabitak-bitak. Very evident siya din sa ilang mga probinsya dito sa Pilipinas na hindi na nawawalan ng tubig. Na lagi na silang nakalubog sa baha. Particularly, kung di pa ako nagkakamali sa Bulacan, na yung part na yon na hindi na nauubos yung tubig sa kanila kahit na wala namang bagyo or kahit simpleng ulan lang. Even in Manila, kapag konting ulan, diba, tumataas yung tubig agad sa kalsada. Ayan. As a CS volunteer, ang naitutulong ko para ma-lessen yung climate change ay yung pagsali ko sa mga project ng CS. Halimbawa, gaya na lamang ng tree planting, clean and green. At sa bahay din, ako mismo, meron kami na segregation ng mga basura at meron din kaming garden, pagtatanim din. Ayun. Bilang kabataan po, ini-engage na po namin yung sarili namin sa mga gantong usapin dahil nakasalalay din naman po ito sa aming future po. Ang hindi nating kalaban dito ay yung climate change. Ang kalaban natin dito ay yung mga sarili nating. Kung wala tayong disiplina sa sarili, hindi natin ito matutugunan. Kaya dapat may baguhin. Dapat nagsisimula ito sa ating mga sarili. Katulad po ng pagtatanim ng puno, pagtatanim ng mga bakawan, at saka pag-segregate ng mga basura at tamang pagtapon nito. We basically don't eat any meat anymore. We are basically vegetarians. We produce our own vegetables in the garden. We go shopping. We buy organic products. We buy locally grown foods. Bago po ang pandemya, part po ako ng student council nung school po namin. So, by month naman po iyon, kami po ay pumupunta sa iba't ibang barangay sa Talim Island para po tumulong sa mga barangay officials and SK officials para po maglinis ng barangay. I would say I do at least a little bit against climate change because I'm a vegetarian and so I don't eat meat, which is a big factor of climate change. So, bilang kabataan po and personally, hindi pa rin ganun kalaki yung mga nagiging contribution ko. Siguro yung maliliit na pamamaraan din. Katulad nung sa kuryente, yung sa pagko-conserve ng energy kasi may mga devices tayo na nagko-contribute lalo sa pagtaas ng temperature like yung sa mga refrigerator, ganun, at iba't iba pang mga devices. Ganun din yung mga harmful chemicals. So as much as possible, choose organic. Ganun. And isa pa yung sa paggamit ng transportasyon, mas makatutulong kung malapit yung pupuntahan, maglakad na lang or di kaya bike imbes na gumamit pa ng mga sasakyan na nagpo-produce ng usok. Ganon din sa mga devices, lalo na kung okay pa naman, kung nagagamit pa naman yung mga devices sa bahay, hindi mo na bumibili ng bago kasi wala din naman tayong pagtatapunan ng mga devices na yun, makakadagdag din sa pollution. Yeah, so I try to avoid plastic. Yeah, I try to avoid waste when shopping. But I think I could do a bit more, like buy fairly made clothes and don't go with fast fashion and things like that. Yeah. We haven't flown for a long time. We rarely fly. We go on vacation
together with other families in one car. I also drive a lot by bike because if you go by car, the emissions increase a lot and that's not good for the climate change. Sa akin lang, maging responsable tayong lahat. Ang nais ko lang sabihin sa mga tao ay dapat madisiplina po yung ating mga sarili upang hindi tayo makapanira ng ating kalikasan. Dahil sa simpleng gawa natin na yun, maaring makapagdulot ito ng masama. At kapag naman nakagawa ka ng simpleng bagay na makakatulong sa kapaligiran, ito ay nagiging isang malaki pag pinagsama, lalo na pag tayong lahat nang gumawa. So, ang panawagan ko lamang po ay sana makapamili tayo ng mga leader na mayroong pakialam at mayroong pagmamahal sa kalikasan. We try really, really much to do our best about it. But if we are the only ones, then that won't work. But I hope a lot of people do the same thing. As a youth, maalagaan pa po natin ang ating kapaligiran para po maiwasan po natin ang mga pangyayaring ito upang hindi na tayo maapektuhan nito. Magtanim tayo ng halaman at puno. Ugaliing magtapon ng mga basura sa tamang lagayan at huwag kakalimutang magtanim ng mga puno at halaman sa ating kapaligiran. And that should be changed. That must be changed in the next few years. Otherwise, this planet will not exist for a long time anymore. And very important that we find solutions to it. We need to act. I try to do things against it because I think it's a major problem and everybody should try to do their part to help. Nung nakaraan, nabalita po na meron na lang tayong 9 years para maiwasan yung irreversible effect ng climate change. So, ibig sabihin, 9 years na lang yung deadline natin para mas mapababa pa yung pag-increase or yung emission natin, yung carbon dioxide emission natin. Kasi kung hindi, mas magiging malala yung mga pwedeng maging epekto ng pagtaas or yung climate change mismo sa ating mga tao. So, hindi naman kailangan na malaki agad yung gagawin mo na hakbang. Yung simpleng pamamaraan sa tahanan ay malaking tulong na rin. Lalo na kung nakakatanda ka na ate or kuya, may mga kapatid ka or pinsan na pwede mong turuan. So magandang investment yan sa mga kabataan, yung education, pag-educate sa kanila na madadala nila sa pagtanda nila.